Magandang araw po sa inyong lahat. Narito ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong linggo ika-20 ng Hulyo taong 2025. Patuloy pa rin ang epekto ng mga sistema ng panahon sa ating bansa, partikular na ang habagat at ang mga bagyo. Lagay ng bagyo Chris-ing. Bagamat nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Chris-ing, inaasahan pa rin ang maulap na kalangitan at pag-ulan, lalo na sa kanlurang bahagi ng bansa. Mayroong isang low pressure area na minomonitor sa silangang bahagi ng bansa. May mataas na posibilidad na ito ay lumakas at maging isang bagyo sa mga susunod na araw. Kung ito ay magiging ganap na bagyo, ang pangalan nito ay Dante. Ang habagat ay patuloy na nagpapalakas at may posibilidad na lumapit sa ating bansa. Ang paglakas nito ay maaaring magdulot ng mas malakas na pag-ulan at posibleng pagbaha sa mabababang lugar. Dahil sa malalakas na pag-ulan, mayroong heavy rainfall warning sa ilang lugar hanggang bukas, ika-21 ng Hulyo taong 2025. Inaasahan ng 50 hanggang 100 mm na pag-ulan. Yellow rainfall warning, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Rizal, Laguna, Oriental Mindoro, Romblon, Aklan, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, at Palawan. Orange rainfall warning, La Union, Benguet, Pangasinan, Tarlac, Zambales, Pampanga, Bulacan, Bataan, Metro Manila, Cavite, Batangas, at Occidental Mindoro. Pag-ulan sa mga susunod na araw. Bukas ng hapon hanggang ika-21 ng Hulyo, inaasahan pa rin ang pag-ulan sa mga lugar na nasa ilalim ng yellow rainfall warning, at ang orange rainfall warning ay mananatili sa Zambales, Bataan, at Occidental Mindoro. Lunes ng hapon hanggang Martes ng hapon, ang yellow rainfall warning ay mananatili sa Pangasinan, Zambales, Bataan, at Occidental Mindoro dahil sa epekto ng habagat at ng LPA. Maging alerto at handa sa posibleng malakas na pag-ulan at pagbaha. Sundin ang mga babala at payo ng lokal na pamahalaan at panatilihing updated sa mga bagong ulat. Lagay ng panahon sa iba't ibang rehiyon. Dahil sa patuloy na pag-iral ng hanging habagat, ang kanlurang bahagi ng Luzon ay makakaranas ng pag-ulan. Ang nalalabing bahagi ay magkakaroon ng maulap na kalangitan na may kasamang pagkulog, biglaang pag-ulan, at malakas na hangin. Ang kanlurang bahagi ng Visayas ay inaasahang makakaranas ng pag-ulan at malakas na hangin dahil sa patuloy na paglakas ng hanging habagat. Inaasahang bubuti na ang lagay ng panahon sa Mindanao dahil sa paglayo ng bagyong Chris-ing. Ang silangang bahagi ay magkakaroon ng magandang panahon. Ang kanlurang bahagi ay maaaring makaranas ng biglaang pag-ulan dahil sa bahagyang epekto pa rin ng malakas na hangin ng habagat. Palawan, inaasahan ng pag-ulan sa Palawan dahil sa malakas na hanging habagat. Mag-ingat sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa malalakas na pag-ulan. Lagay ng karagatan. Walang nakataas na gale warning sa anumang baybayin ng ating karagatan. Gayunpaman, pinapaalalahanan ng mga mangingisda na maalon pa rin ang karagatan sa kanlurang bahagi ng bansa at silangang bahagi ng Luzon dahil sa hanging habagat, bagyong Chris-ing, at sa LPA sa silangang bahagi ng bansa. Mag-ingat at manatiling alerto. Wind signal. Sa kasalukuyan, wala pong nakataas na wind signal sa kahit anong lugar sa bansa dahil sa paglayo na ng bagyo sa kalupaan. Para sa karagdagang impormasyon, makinig po tayo sa ulat panahon ng ating kasamahan at espesyal na bisita. Maraming salamat po, Kuya Kim. Ano na ang inyong ulat? At narito na ang ulat panahon. Yellow heavy rainfall warning ngayon sa gitnang Luzon dahil sa hanging habagat. Ang malakas na pag-ulan sa Zambales, Bataan, Pampanga at Tarlac, posibleng bahain ng mga mabababang lugar. Mag-ingat po tayo. Asahan po ang mahina hanggang sa pinakamanakanak malakas na ulan sa Bulacan, Metro Manila at malaking bahagi ng Calabarzon. Magtatagal ang babala ng ulan hanggang alas 8 ng gabi. Samantala, nasa labas na po ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo. Huli po nakita 550 kilometers north-northwest ng Itbayat, Batanes. Gayunman, isa namang bagong low pressure area ang namata sa layo 985 kilometers east ng southeastern Luzon. Asahan po natin ang pag-ulan sa Ilocos Region, Cordillera Region, Central Luzon, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Posible ang heavy to intense rain sa mga lugar na yan ng ilang araw na makakaranas sa malakas na pag-ulan. Kaya ingat po sa banta ng landslide at baha. Pag-ulan sa Luzon ay bunsod ng hanging habagat. Posible din ang kalat-kalat na pag-ulan sa Visayas at dito rin po sa Mindanao. At yan ang ulat panahon. Po akong Kuya Kim, always present weather, umulan o umaraw. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay po ng ating panahon.
Update muna sa minomonitor nating low pressure area sa loob ng ating area of responsibility. Huli po itong nakita sa layong 975 kilometers silangan huyan ng southeastern Luzon. At sa kasalukuyan nga po ay mataas na ang tsansang mabuo ito bilang isang bagyo. Sa kasalukuyan itong LPA ay nakakaapekto na po at nagdudulot ng mga pag-ulan sa Bicol Region, sa Eastern Visayas, maging dito po sa Dinagat Islands at Surigao del Norte. Kaya't pinag-iingat natin ang ating mga kababayan doon sa bantaho ng mga pagbaha dahil sa mga ulan na dala o dulot nitong low pressure area. Samantala yung habagat o southwest monsoon patuloy pa rin nakakaapekto sa natitirang bahagi ng bansa at magdudulot pa rin ho ito ng generally maulap na panahon at mataas na tsansa ng mga pag-ulan dito sa Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Mimaropa Region, sa natitirang bahagi pa ng Visayas at maging sa natitirang bahagi pa ng Mindanao. So kung susumahin po natin, maulap po ang papaurin at mataas po ang tsansa ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa dulot ng low pressure area at maging itong habagat o southwest monsoon. Kaya saan man ang lakad natin sa araw na ito, huwag kong kalimutang magdala ng payong o mga pananggalang sa ulan. Samantala, dahil nga pa rin po sa mga pag-ulan na dulot nitong LPA, again, pinag-iingat po natin ang ating mga kababayan doon sa eastern section ng bansa dahil pa rin nga po sa bantaho ng mga pagbaha dahil sa patuloy na pag-ulan. At posible ang 50 to 100 millimeters of rainfall dito nga po sa Palawan, Antique, maging sa Negros Occidental at Negros Oriental. So itong mga pag-ulan na ito, pwede po itong magdulot ng mga pagbaha sa mga lugar na nabanggit natin, kaya't patuloy natin silang pinag-iingat. Samantala bukas, pwede pang tumindi ang mga pag-ulan na dulot ng habagat. So nakikita po natin posible ang 100 to 200 millimeters of rainfall dito po sa Palawan Province, maging sa Antique at Negros Occidental, habang posible ang 50 to 100 millimeters of rainfall sa Occidental Mindoro, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras at sa Negros Oriental. Dulot po yan ng habagat. Samantala yung LPA patuloy pa rin magdudulot ng 50 to 100 millimeter of rainfall bukas sa mga lalawigan ho ng Catanduanes at Northern Samar. By Friday, nakikita po natin mataas yung tsansa pa rin ng 100 to 200 millimeters of rainfall. So medyo matindi pa rin ho yung mga pag-ulan dito sa Palawan, Occidental Mindoro, Antique, maging dito po sa Negros Occidental. Dulot po yan ng habagat. Habang 50 to 100 millimeters of rainfall ang pwedeng maranasan sa Isabela, Pangasinan, Zambales, Bataan, dito sa Metro Manila, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, Guimaras at maging sa Negros Oriental. So sa mga kababayan natin sa mga nabanggit nating lugar, maging handa po tayo dahil nariyan pa rin po ang mga banta ng pagbaha dulot ng mga pag-ulan na ito. Generally ay magdudulot ng maulap na papaurin at mataas na tsansa ng mga pag-ulan ang habagat dito po sa Metro Manila, Cavite, Batangas, Laguna, maging dito sa Mimaropa Region at natitirang bahagi pa ng Visayas. Dahil naman sa LPA, magiging maulan po sa araw na ito sa Bicol Region. So dito po sa silangang bahagi ng Southern Luzon. Sa natitirang bahagi ng Luzon ay posible ang mga localized thunderstorms o mga pulo-pulong mga pagkilat-pagkulog, lalong-lalo na po sa hapon at gabi. Para sa pagtaya ng ating temperatura sa Metro Manila, from 26 to 30 degrees Celsius, 17 to 23 naman sa Baguio City at 24 to 32 sa Lawag City, 25 to 34 naman sa Tuguegarao at 26 to 30 degrees Celsius sa Legazpi City. Sa Tagaytay, 23 to 30 degrees Celsius ang inaasahan nating temperatura sa araw na ito. Samantala, magiging maulan nga po sa Mimaropa dahil sa epekto pa rin ng southwest monsoon o habagat. Sa forecast naman ng ating temperature sa Cebu City, from 25 to 30 degrees Celsius, 25 to 30 din sa Iloilo, at gayon din sa Tacloban City. Sa Zamboanga naman ay 25 to 31 degrees Celsius, 25 to 30 din sa Puerto Princesa City at Kalayaan Highlands. Sa Cagayan de Oro ay 24 to 30 degrees Celsius, habang 24 to 32 degrees Celsius naman po sa Davao City. Wala po tayong gale warning sa kasalukuyan pero moderate o katamtaman ang magiging pag-alo ng karagatan natin sa northern and western section ng Luzon dahil pa rin po sa habagat. Habang sa natitirang bahagi ng bansa ay panayad hanggang sa katamtaman ng pag-alo ng kondisyon ng ating coastal waters doon. Ingat pa rin sa ating mga manlalayag, especially ho yung mga gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat.
Ang sunrise natin for today is 5:35 in the morning. Lulubog ang araw mamaya sa ganap na alas 6:29 ng hapon.